makalimutan, Henry M. sa Morning Hirit. Gising na! Morning Hirit na! Kasama si Henry Maceda. Kay ganda ng umaga, pagkasama si Henry Maceda. Kay Henry M. Kamugabos. Ayos. Tama. Si Henry M. May papang numero sa balota. Ganda ng umaga, pagkasama si Henry Maceda. Gary pa ulit-ulit mo rin, adi. Gary pa ulit-ulit. Gary may gusto kong sabihin na. Gary nakatulog kang ulit ko niya na aga. Gary, abo ka pa pati magtaram. Oh, may nag-aarapod na pati. Ano daw? Hello, good morning. Good morning, amigo. Gary pa ulit-ulit pati sukanta. Gary may gustong sabihin. Ay, marami talaga magpagkaroon daw. Gabi. Grabing pagaro. Kundi, simple, masana ang gusto mo sabihin. Yeah, oo. Gusto ni Henry, Ayos. Yes. Oo. Kundi, bata so, gari kidol kalintura ko niya na agad. Nahiling ko sa utang kang Pilipinas, 18 trillion na daa, salbatana. Paano pagbarayad takaan? saan ko siya pa inaraki? Kung 18 trilyonis na, paano pagbarayad takaan? Ano nang giribon taka iniyo? Saan ko siya pa namundag? Mayutang. Imagine 18 trillion pesos. Nako, paano na daw yan, ade? Ha? Nagapunta ko sa mga tapta, 15 minutos na sana, dahil nang ilaw. Auto 6:30 pa rin kayo? 5:30 to 6 ade? Aday 6:30 pa rin. 6:30. 5:30. 5:30. O 5:30 pa lang. O 6. Nato dahil gigibong alas 9. Piguto yung sa programa ko. Dekaraman sila. Dekaraman. Joke lang. Joke. Kaya ako na sa pag-asa. Kaya ako na sa pag-asa taon-taon lang ha. Bata na, gilim ako, naghaluy ako magkwad, nagpuron pa kabayan kan mobil sa baba. Sara boy. Karo ko si Boy Mata dyan sa baba muna sa Radyo Joshua. Basta si Henry. Ayos. Okay. Ayos. Ay, nako. Amigo, salamat ha. Salamat. Amigo, good morning. Hello, yung kabata 30 minutos na program. Brown out na. Pigtuyo ko, mangan mamiss nindo ako. Sa daing baterya jabo na daing generator, pigtuyo-tuyo ko man talaga. Hindi kita naka-charge. Hindi naka-charge. I-charge mo na. Madali na. Yo. Maray na ako kay Dio. Apo-na tapos na 30 minutos. Baka babi. Ma-off the air na. Dahil mo na madadagom. Ako ka uyo ba? So, nabasa ko. Siguro, so, aputa. Oo. Utang pa. Ama, 18 trillion pesos na salbatana. Adi, ano ba yan? Pangyayari sa Maoraro. Siguro, ginarasto man gayon sa dapat na pagagastosan. Tama man gayon sa pagagasto gayon. Gari tama man. Hindi taram ko sa ginarasto. Tapos pagkakita, may intention na sana, tama man. Nanggad. Ang parisip na salang ginasto ta. Basta, Kamanan makaw. ano pa man ka? Yun na yan kita. Yun na yan. Sa bilyon nga rin na nakukuha, yan pa. Ata na nga sinabi mo. Latosunta ka dyan. Sige, Migo. Salamat. Salamat. Alright, bye-bye. Ronald, pwedeng paandaran mo na si generator? Paandaran mo na gayon at ma-reportan ko muna si Ayala ko na lugod. Sige na, paandaran mo na. Tapos ko report sa mga pag-iri bata. Siyempre, mababa ka. Bumuli ka tulos pagkandar, ha? Ngayon, pag 5:30 adi. Pag 5:30, mas shift na kita. Hindi kita magputol. Yo, paandaran na muna. Alag ko muna si Angel, ha? Aramon tan mga tugangan mga buena manong report. Hali po dyan sa luwas kasabay si Angel Mostaza. Angel, good morning, Angel.
Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa mga paraan tabay, sa mga dugong tapang barata. Arestado VP Henry ang 53 anyos na lalaki na konsiderang most wanted person dahil sa kasong 2 puntos nin acts of lasciviousness. Nakaw. Sigon sa Legazpi City Police Station VP Henry na arestar ang sospechado sa 4 kang barangay 16, Kawit East, Legazpi City. Kung sa integrated inibilang si alias Bong, 53 años, residente kang syudad, kung sa hindi nakapini sa kusugan mandamiento di arresto dahil sa 2 puntos din kasong statutory act of lasciviousness. Dararong ka na Article 336 sa Revised Penal Code, katakod kan RA 7610 kung sa nasa 180,000 pesos ang kada puntos o ang pagrekomendar na piyansa para sa iyang paramiyansa sa libertad kada duman VP Henry 10 puntos kan kasong pikakahampang kaini. Sa presente VP Henry, nasa kustudya kan hepatura ang akusado para sa mga kanigong disposisyon. Batay naman ini VP Henry o pasado naman ini VP Henry sa verifikasyon sa e-warrant system. Wala naman ini VP Henry ni pikakahampang na iba pang kaso apwera duman sa 2 puntos ng acts of lasciviousness. Yan VP Henry, ang mga dugang ko pong informasyon hali sa luwas, Angel Mustaza, DCH. Salamat, Angel, sa report. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto naman kita kay Karen Ala sa Dagdag Mana Bareta. Morning Hirit, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Karen, good morning, Karen. Yes, thank you. Good morning, Tabi V. Henry. Naghahanda naman ang Office of the Civil Defense Bicol sa pagtabang sa operasyon kan Gobyerno Provincial kan Albay sa mga naapektaran kay ng volcanic ashfall matapos naman na ipasairaron sa state of calamity ang ibang mga lugar sa probinsya. Sabi kapaghuron nga to kay OCD Director Jesser Adornado, sinabing target na kan ahensya na magbaba ng mga tig-2,000 na supply ng mga face mask duman sa mga apektadong munisipyo. Igwa ini idadarang water filtration system asin nakatalaan pa ning manauning goggles sa mga munisipyong i-declare ng under state of calamity na matatandaan iyuan banwaan kan Binubatan, Kamalig, Ligaw, kaiba naman ang Santo Domingo, Legazpi, Tabaco, Daraga, Malilipot. Matapos na itong naging epekto kan pyroclastic density current kan Mayundigdig, sigun kay Director Adornado, dakulang bagay sa indang opisina na napasairaro magdiraray ang probinsya sa state of calamity. Sa pagsabing kundi pa ini i-declare sa probinsya, nakadapos man ang pagtauning tabang kan ahensya sa mga apektado kan mayon, puon pa kan Enero, dahil sa iyo ang requisitos kan Commission on Audit na bago imobilisar kan OCD ang pagtabang sa apektadong lokalidad, dapat may certification of state of calamity ang sarong lokalidad. Yan kastanto na nga ko ang ahensya na padagos ini mag-assist ng tabang sa operasyon kan probinsya duman sa mga persona, pati sa mga tinampong naapektaran kan abo, mga evacuees, asin ano man na supply para sa mga nangaipong mga individual. Yan ang report, Karen Alabis Gibinis. Salamat, Karen, sa report. Hali po dyan sa luwas. Si Henry M. Ang lalaking hindi O sige, inuumaga. natabi na pandara ko natabi na tagari 5 minutes na lang. O siyal na muna. Lagon si Pading Al. Good morning, Pading Al. Good morning, Pade. May sufficienting budget ngunyan ang mga departamento sa City Hall kan Legazpi para padalaganon ang sa indang mga programa sin proyekto ngunyan na taon. Sa Committee on Appropriation kan Sangguniang Palunsod sa pamamayo Councilor Lau Beltran, piga pasal niya na ang Appropriation Ordinance number 17-0001 series of 2026, supplemental budget na 184 million para ini sa mga programa sina proyekto kan lambang departamento. Kasabay naman ang iba pang mga priority project man ni Mayor Siam Ismail para sa mga barangay. Ang 184 million na ini hinugot hali sa 2025 surplus budget kan Legazpi.
sayang man kung dahil papakinabangan kaya sa pag-aadal kan Local Finance Committee gagamiton ini para dumalagan ang mga propose sa project and program kan lambang departamento. Kasabay naman ang mga project man na gustong maimplementar kan alkalde sa mga barangay. Ang 184 million na ini inaprobaran na kan sanggunian palunsod. Subject for review na sana kan sanggunian panlalawigan. Kwarta kan gobyerno na pinagamaot kan mga opisyal na pakinabangan kan tao. Yes. Aha. Iyan ang informasyon digdi sa luwas sa Alarmario DCGB. Salamat paringal sa report. Hali dyan sa luwas. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. All right, sige. Sandali lang tabi, Jimmy Boy. Ta si Ronald, pinababa ko na naman sa tuyang generator para duro-diretso kita ta. Ngani na daig kita magka-problema pag nag-off so kuryente. Nganing dire-diretso, mga tugang ang sa tuyang broadcast ngunya na aga. Good morning tabi sa mga kababayan niya to na mga may birthday ngunyan o mag-text na muna ha sa 0969-088-5548. Ulitin tang number 0969-088-5548. So smart yan ha. 0966-203-0034. Yan po ang sa tuyang numero para mga tugang sa mga Globe subscribers ha. Digdi po sa tuyang programa. I-text na po sa indong mga tugang na mga mga birthday greetings, papasadahan ta yan. Makalipas lang kang report ni Jimmy. Ali dyan sa luwa. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Jim, come in Jim. Good morning. Sa BP, maraynaga sa mga parantabay, sa mga dagdag niya itong barayta, may schedule pastoral visit digdi sa Kamalig, si Bishop Bung Bailon, kan Diocese kan Legazpi, sa maabot na Lunes, Mayo 11. Alas 2 ni na hapon, an obispo yaon sa Palanog Mission Church, kung saan makondusir ininin banal na misa, an katuyuhan kay ni kanahalangkaw na pamayokan na simbahan digdi sa Albay, iyon mapakusog asin mapahiwas an ibang evangelization, kung saan dakol ng mga Go ahead. Asin mga barangay an linibot kay ni. Sa ngunya na panahon na kadakol kan na kaagaw na sa mga pigkakaabalahan kan mga tao, yaon ang social media asin iba pang bagay, haros ang pagsasadyos minsan na lilingawan na kung kaya dakulang bagay ang dispersos na ini kan obispo magbisita sa mga harayong barangay asin mga banuan para magkaigwa in makahiras nin mga maray na barita asin balaog nin kagurangnan. Inulit niya to Mayo 11 ang obispo kan Diocese siyaon digdi sa Kamalig para sa pastoral visit. Yan, BP ang sa tuya mga dagdag na informasyon sa pangaran kan PYC Enterprises, Mr. and Mrs. Marisa and Raul Calio, PYC Enterprises, Orosite, Legazpi City, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan mga tugang sa luwas. Oy, 5:29 na. 1 minute bago mag-brown out. Sige, napapalsukan na mo na po din daw. Palsukan na po. Dali nata. Nganing magkadiretso na kami. Ha? Hindi maputol ang report ni 5:30 na eh. Naka-standby si Joshua, si Padingmar sa headline. Palsukan na po. Dali na po. Palsukan na. Sige na po, palsukon mo na. Excuse me. Hello. Palsukan na po. Sige na. Para man. Nonton pa kayo? Nonton pa. Hay na.
Lago na mo na si Paring Marta, wala pa mampalan. Lago mo na si Paring. Standby, Joshua, ha? Aha. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Palsukan na po, tabang deposit. Palsukan na mo na. Yun na. O, 5:30 na baga. At totod na ngayon. Pagkatapos ang yan ni Mar de la Cruz. Okay? Sige, Paring Mar. Good morning, Paring. Morning, BP. Good morning sa mga tabang-tabay. May rollback. Oh. Uy. Sa Sure? diesel. Sure? Sure. Sure. Ganyan, duda ka. 520. Oy, 520. Sa diesel. Woo! Pero sa gasolina, momento kidos. Ay. Pwede pa ining madugangan Oh. o mabawasan. Depende sa magiging resulta kan trading. Oh. Tagkod mo niya na agaw. Kaya itong narambitan tang mga figures, Oh. resulta ito kan tulong aldaw na trading sa world market. And abang-abangan dati madlawang madugangan 5 pesos ha? 5 pesos. 520. Ganyan ganaan sa may huruan. Hanggang oral lamig na pa de. Alright, may mga headlines briefing. Asian leaders duminagta sa Cebu para sa 48 Summit. Aha. Bantang face-to-face meeting sa ASEAN Summit sa Cebu, binawasan Nata. para na makatipid. Okay. Bako Pwede. sa nasa Pilipinas, kundi pati sa mga leader ta. Then, naninda kay Puan Magduman sa Cebu, online na sana. Online, okay. Pwede. Alright. Aha. Desisyon na pugulan ng impeachment proceedings versus BP Sara Duterte, ibinasura kang korte. Ayun. Dahil, diretso, tuloy-tuloy. Bantang pagbasura kang Quezon City RTC sa pamparibok na petisyon kan Mr. ni BP Sara Duterte na pugulan ng impeachment proceedings, inuwaw kan sarong kongresista. Tuloy. Presidential election sa 2028, Aha. alalawos, sigon sa Commission on Elections, ang bagong record high na utang ng Pilipinas, uminabot na sa sobra 18 trilyones de pesos kan Marso Aha. 2026. Oo. Pero sa pigilang digdi, ang pagbaba kan trokis kan piso kontra dolyar, nasabi uminabante ng 3 pesos. So, yan nailing na dahilan na dahil man may nagdugang sa utang, pero nagdagdag. Dahil man nagdugang sa utang. Dahil man may nagutang, Pinagdagdag. nagdugang. So, dolyar palan. Okay. Yes. Okay, Aha. 215 membro kang Kamara de Representantes suportado daw ang impeachment ni VP Sara Duterte. Pantang Senador Kiko Pangilinan, bukas sa tangro na maging impeachment manager sa trial ni Vice Presidente Duterte. Impeachment manager, Okay. Oo. Yan so taga-asikaso ko na rin ang mga kasunod-sunod. Yan, okay. Pero ang sabi, ito po karong pa ini, dahil ini duman sa rules Aha. na pisusunod ko niyan kan Senado. Akong dahil sa rules. Pwede ang amendaran. Oo. Magi ba yung mamyanda? Mabago. Aha. Yes. Oo. Okay. Pag-insistir ni VP Sara Duterte na dahil ng pondo ang Pilipinas, kinong sister ka Malacanang, ayuda sa programang tigpapautob, nagpapadagos daw. Oho. 60 billion pesos na pondo na ibalik na sa PhilHealth. Okay. Brigada Eskwela, tigtalaan kan DepEd po Hunyo 1, Sagkod Hunyo, Oho. Hunyo 5. Okay, yung BP, mga edad na pagkaga, ito dyan sa BWS Enterprises, hanapon sa namin sa Remix, Raulan, Marisa Calyo, dyan sa Orosan, Bigas City, Mascarad, JPWS niyan,
Man sa mundo, konektado ka mo. Oh, ha. From Newsday, hindi po si Marnila. Good morning. Thank you, Paring Mars, sa mga headlines. Good morning kay Madam Melindawi. Yan, Madam Melindawi, magandang morning. Happy Friday morning, sabi ni amigong Benji Dapogi. Manay Agnes Mape, Amada Esplana, and Ophelia Maravilla. God is good all the time. Sabi kan sa tuyang texter, preparar po sa mga prepare na po ang mga takyag sa Abaneco Festival. Mabuhay. Pampo yan. May kwan yan, may drama na yan na maray. Good morning. Alright. Day balik ko tang magkautang basta nakikinabang ang namamanuaan kung tama man ini basta makinabang kita. Hello. Good morning po, baby. Good morning, Tabako. Mr. Mayor. Bad ka. For Mayor. Bad ka, bad. Anong bad? Bakit wala na yung jingle mo? Mamaya pa yan, mamaya pa. Mamaya pa. Okay? Tuloy ba ang eleksyon, Mayor? Walang eleksyon. Magbabago ng kwan eh. May mangyayari pa before 2028 na malaki sa Pilipinas. Nakikita ko sa bulang kristal na bago mag 2028 may mangyaring malaki sa Pilipinas na may kilalaman sa politika. Okay. Bye-bye. Bye. Nahiling ko kaya sa bulang kristal, sa kusog sa kuyang mga pangaturugan, nagari may mangyaring dakula mga tugang sa Pilipinas, may koneksyon sa politika. Bago mag-abot ang 2028 eleksyon. Yan ang abangan nito na hula ko kung mangyari yan. Joshua, sandali lang Joshua ha. Tatawagan muna natin ang Pag-asa. Tawagan muna natin ang Pag-asa. Pag-asa on the phone. Pag-asa on the phone. Kita magpreparar. Tawagan muna natin ang Pag-asa. Ano kaya ang latest duman sa malaog sa par na bata marani dahil sa Bicol pero ma-record pataas. Di man matama sa daga kan Bicol region kaya mga tugang expected taben paguran-uran sa tuya tabi na palibot sa malaog na simana. Hello po, Sir Henry. Good morning, tabi amigong Melvin. On the air ka po. Go ahead, tabi. Diyos marahay na pagkaaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga-DCGP, asin sa kapos na taga-pakinigas ng taga-subaybay kan DCGP. So nga na pet sa Mayo 8, 2026, sa aldaw ning Biyernes ning pagkaaga, ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kan sa tuyang panahon, yung low pressure area na nasa may parte kang Mindanao kasugma ay nalusaw na po kasubanggi. Mantang sa ngunyan easterlies po ang nakakaapekto yung malinsangan na paros na hali sa sirangang kadagatang Pasipiko ang nakakaapekto sa interong nasyon. Mantang kasabagong alas 3 kang madaling araw, ang tropical storm na si Hagupit ay pagkakalkulong nasa distansyang 1,615 km sirangan northeastern kang Mindanao sa coordinates na 8.1 degrees north, 141.0 degrees east. Taglay ang kusog na paros na abot sa 75 km per hour. Asin pagbugsok ang paros na abot sa 90 km per hour. Naghihiro pa si rin sa Solnopan, norte Solnopan, sa rikas na 20 km per hour. Ang naturang bagyo ay pigilauman na malaog sa Philippine Area of Responsibility sa aganing pagkabanggi sagkod sa Domingo ning pagkaaga asin ito po ay papangalan ng Kaloy. At sa masunod na 24 oras ito pong si tropical storm na si Kaloy ay bigla uman na unti pa po itong mag-intensify at maabot siya po yung kanyang pinakamalakas na sustained wind pero magiging tropical storm pa rin po ito. Then, dahil po at ito po pag nasa loob ka na kang Philippine Area of Responsibility sa sirayang kadagatang kang Kabikulan, dahil lang po sa unfavorable environment condition ay inaasahan po itong magiging tropical depression sa daw po ng mga lunes ng pagkamanggi sagkod sa mga martes ng pagkaaga. At si Agupit po ay inaasahang
mababa pa rin ang direktang epekto nito sa tumugtakan kan sa tuyang panahon sa masunod na tulong aldaw. Mantang digdis sa kabikulan, makaka-experience siya ng bahagyang mapanganuron sagkod sa panganoro na kalangitan na may mga pulong-pulong mga pag-uran o pagkikilat, pagdaguldol. Ang parosay maluya sagkod moderato na hali sa sirangan sagkod norte sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatan kang kabikulan, magiging banayan sagkod sa moderato ang pag-ukol. Temperatura pigalaumang poon 26 sagkod 32 grado sentigrado. Mantang ang sa tuyang heat index po ay maaaring mag-abot sa 39 grado sentigrado. Mantang aldaw ay nagsirang kasabagong alas 5:22 ning pagkaga. Asin masulno pa yan na alas 6:02 ning pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 5:41 ning pagkaga. Hindi sa Melvin Almohela, reporting live, Aliligdi sa DOST, Pag-asa, Ligas. Melvin, ito si Juan ba yun? Si Hagupit? Buda ining papangalan na Juan. May chance tumama ini sa kadagaan kang Pilipinas, tabi? Yes po, Sir Henry. Ito pong siya gupit na papangalan ng Kaloy pagpasok sa parade. Oo. Opo. Mababa po ang posibilidad na magtama po o maglandfall po sa kadagaan kang sa tuyang nasyon. Pero hindi naman po niro-roll out na maaari po ito maglandfall next week po. Pero kung paglalandfall man po ito isang tropical depression or low pressure area na lamang po. May posibilidad na ito po ay mananatili po dyan sa sirangang kadagatan kang Luzon, sa Kabisayan din sa may southern Luzon papunta sa may central Luzon. Then, may posibilidad na dyan na rin po siya malusaw sa sirangang kadagatan kang sa tuyang nation. Pero kung mag-landfall po hindi sa tuya, inasa na maluyang klaseng bagyo, tropical depression o kaya low pressure area na lamang po ini. Salamat amigo, mabuhay ang Pag-asa. Welcome po Sir Henry, mabalos man po and God bless. Okay, thank you so much Melvin Almohela sa kamugtakan kang panahon. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Joshua Bino nasa linya. Good morning, Joshua. Sleepy, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag niya tong bareta, daiman actual minting nagdudugo, kundi nagsusungguman sana. Siring kaan di Henry, pinagladawan ni Municipal Accountant Alfred Salian ang estado pinansyal kan lokal na gobyerno kan Daraga Albay. Rason ko nata pinag-association man kayo ni na medyo higot-higutan mo na ang sinturong ngunyan asin medyo magtagatipid-tipid sa paggasto kan pondo kan lokal na gobyerno. Banggit iyan sa ikadawang kabtang kan ipinapod na formal inquiry kan sangguni ang bayan kan Daraga Albay sa naunang bita ng municipal accountant ng katayuhan iyo an aramon ang kwalifikasyon kan accountant asin kung ano talaga ang totoong estado pinansyal kan lokal na gobyerno. Sa tandaan, nag-ugat ini sa ipinalawas na negatibong cash analysis kung sain minabot sundo sa negatibong 30 million ang cash deficit kan lokal na gobyerno. Sagkod sa nagkadareskubrihan 2024 wala ng savings ang LGU. Nako. Kung saan, sigun ko ta BP Henry sa napag-diskusyonan kung may savings ko ta nangayaan lokal na gobyerno dahil mangyayari na magkaigwa ng deficit sa cash flow ang lokal na gobyerno kan Daraga Albay. Sa kasuhapon sa nangyaring ikadawang kabtang kan formal inquiry, ang sabi ni Consel Attorney Ayan Makasinag na iyon nanginginot sa investigasyon, past is past na ngaya, ma-focus na sa kung ano ang dapat ng gibuhon para mabawi o kaya ma-normalize ito tabi BPHering cash flow kan lokal na gobyerno kan Daraga Albay asin nagkaigwa naman yan in paglilinaw na sa ngunyan, bako man bankrupt ang lokal na gobyerno, sufficiente naman ang nag-aarabot ng mga pondo o kaya kwarta
para masustineran ang mga programa asin na proyekto asin para mapadalagan nin matanos ang munisipyo kan Daragalbay. Oo. Suwestyon ni Accountant Alfred Salian tabi VP Henry sabi higpitan ang sinturon mo na tangani ng medyo makabawi-bawi sa cash deficit tangani ng hari na ini pagabot ka ng masunod na taon tabi VP Henry ta na-discovery man sa nangyaring formal inquiry kan mga nakaaging taon day man da nangyayari nagkaigwa ni negatibong cash analysis ang LGU ang sabi focus na muna yan sa paghanap ni solusyon para maging establish na pirmi na financial status kan LGU pero sa kanyan dahil dapat na kaaditan ang publiko sufficient man as in nagpapadalaga ni matanos ang lokal na gobyerno. Ang tabi ni Henry ang dagdag niya tong istorya kay Baan si Boy sa Bubil, Joshua Bino, TCGB. Salamat Joshua sa report. Hali po dyan mga tugang sa luwas. Paningit sa Morning Hirit. Aramon tanawan mga dagdag kaaraman in the morning sa DCGB. Kasabay si Shara May Leron. Good morning, Shara May. Good morning po, VP. Asin sa tuyang mga paratabay. Aram daw nido kung sisay ang founder kan Red Cross ang saro sa pinakarespetadong humanitarian organization sa Kinaban. Siya si John Henry Dunant, sarong Swiss businessman. Ipinangaki siya kan May 8, 1828 sa Geneva, Switzerland kung sain nagdakula siya sa pamilyang relihiyoso asin midid sa pagtabang sa mga dukha kaya hoven pa sana tataw na siya makipagkapwa-tao. Kan taon 1859, nagbiyahe siya sa Italia para sa business trip. Alagad, imbis na meeting ang naabutan niya, giyera ang buminungad sa iya. Nasaksihan niya ang Battle of Solferino kung sain sobra 40,000 na sundalo ang nagadan asin nalugadan. Kan mailing niya ini, day siya nakatios, inorganisa niya ang mga residente sa lugar para tabangan ang mga nalugadan. Pagbalik niya sa Switzerland, isinurat niya ang librong A Memory of Solferino kung sain digdi nilantad niya ang katotohanan kan gera asin digdi niya man binilog ang ideyang gibuhon ang grupong International Committee of the Red Cross o ICRC na sagkod ngunyan nagsisirbi bilang pundasyon kan humanitarian law sa manlain-lain na nasyon. Yan po ang paningit sa Morning Hirit ngayon na aldaw nin Biyernes. Ini po si Shara May Leron, marhay na aga. Salamat Shara May Leron sa report. Hali po dyan sa luwas. Alright, yan po ang mga dagdag kaaraman sa Morning Hirit sa DCGB. Ngunyan pong aldaw na ini. Uy, 10 minutes na lang, alas 6 na po ninaga. Sa Morning Hirit, mga tugang, ngunyan pong aldaw. Ha? So mga travelers natin dyan, ingat-ingat po. O sa may mga birthday, birthday. Papasadahan ta na taban mga birthday greetings in the morning. Happy birthday. Ay nako, may reklamo digdi o. Alat ngo na. Sige, tayo pa-follow up ko tabi ini. Happy birthday. Happy birthday po Jonathan Criston. Hali po dyan daw sa Catanduanes. Happy birthday mula sa kanyang mga kapatid. Yan, happy birthday po sir. At saka happy birthday po sa mga taga. Ay sandali, may nag-upload. Hello, good morning. Good morning. Yes sir. Medyo nakikigas ko kasumba. So arin po sir. Si Mr. Kadag po ini sa susunod. Iya po sir. Iya, opo. Ano po may paglilingkod? Ano po, nakikigas ko kasumba na pagbukas ko sa radyo, hindi ko matandaan kung ano na ito na radyo ang napuksan ko.
No. Nagiging ako sa individual employee of the government na nag-receive ng 52 million pesos a year. 52 million pesos ay di ko po matanda na napigataran mo ngayon. May 28 Aha. 28 bilyones. May 16. Opo. Anong ginigibo kan Kongreso Mm. o gobyerno taday ni na i-check up Okay. kung nasa sa dakula ang pinag-resibenda. Opo. Sa sundo ka Okay. Basta na po hanapon ko ang pigatara mo na baretang iyan. niya to. Opo. Ang pagbankwat kung gusto talagang mahali ang korupsyon. Oho. Yun lamang sa natabi, bisihan na ako. Iyo po, sir. Sagap na report. Iyo po. Salamat po sa nasagap pong report, sir. Okay, thank you. Ingat po, mabuhay. Yan. May nagkalap. Iba so nakalap na report ni Sir. Iba so, di pa ba nag-brownout, Ronald? 6 o'clock ang duda ko eh. 6 to 6 mapon eh. Hanggang 6:30 p.m., di ba, sa Bitaano Substation. Later lang Alat-alato rin ta. Mapalsok kung sana yan. Tabi, pag nag-alas 6 na mapalsok na yan. Sadali lang ta. Lingon ta muna sa mga reactions natin. Didi po mga tugang sa tuya na programa. Sandali lang na nga nito sa mga babarasahon ta. Good morning, good morning, good morning. Ito, dakulo na pati Gerald Blando watching from Manila. Iyan. Good morning, Tabi Boss Gerald. Jan Soberano Blando, nasa Manila. Good morning, pakibati Tabi kami sa pamilya Buter, sabi ni Elves Buter. Yan. Emilina Castura Ludana from Bagong Bayan, Daraga Albay. Nilda Perfecto, Perico pala. Good morning Tabi sa Gabos sa DCGB. God bless po sa Gabos na nag-antabay sa programa mo. Salamat po. Mary Jean Borja. Hello po. Good morning. As ko lang po open today Pilsis Imba due to power interruption. Ay, dahil ko po masimbag ini. Kung baka may generator sinda. Dahil ko po masimbag. Pero pinakasipo kay ni Madam, sa aga ka na po magpa Pilsis. ID. Sa aga ka na po. Share to yan. Kaling schedule brownout. Iyo po. Good morning Tabi kay Resili Ariola Ramirez Butin. Hello po sa friend ko Merly Baldo. Sagom ko po na si Leon Butin. Good morning. Emerson Osiliado. Good morning po. Asko po no rin mangyari ang rollback na iyan sa diesel. Ay, sa aga po sa Martes po. Sa Martes po yan. Sa Martes. Next week. Martes po. B. Galang. Good morning po to everyone. Bernal Bernares LC Chay. Good morning. Okay na. Si Madeline Bueno man, nakaantabay po dyan sa Bagong Bayan, Daraga Albay. Yan ha. Alright. Sige. Okay na tayo. Salamat ha. Okay na. Maso mga kwanta. Garo pwede na kita estimated time o brownout 5:30 nganing may 30 minutes pang mag-charge buda magsapna rice cooker. Kaya pa kan sapna kimaluto. Yan Ako may gwa ko sa harong anito apod kan Ronald. So to bagang pugon. Sa may piguuringan baga. Igaw kan sa harong binakal ko diyan sa kan Legazpi. So semento baga na ay bako gibo sa daga, piguringan, yan, di ko ako kayang kipa siguro, in case, buday ko akong naka-standby sa harong na uring, yan, ha, haluin na ito, hali naman sa bulod. Good morning kay Papsi Mustar ng Bangkerohan, Legazpi City, yan, good morning. Henry M, good morning, gari baga naghibog, ay pagparati no ang buhok ko, pagparati no muna naman na masyado, kayo, ba't masubak? Good morning, happy birthday to Uncle Chiel De Vera ng Santo Domingo Albay. Yan. Good morning. Chiel ba ang pag-pronounce kayo ni? Chiel De Vera
ng Santo Domingo Albay. Happy birthday po. Yan. All right. Good morning pa lang dyan sa... Ano nga ni Paring Mar kay De Vera baga? Kay si De Vera? Ano yan? Tres Hijos? Ha? Tres Meo Hijos? De Vera. Ha? Masitas. Yan na. Good morning. Iyan si GL. Tugang iyan ni Meo. Tugang niya. Okay. Matuang tugang. Mas tultul ini kay? Matuwa yan kay Meo. Matuwa kay Meo? Oh. Mas tultul ini kay Meo? Oo. Iwala na ko din. Nag-birthday yan kaso ma. 67 years old. 57? 67. 67. Oh. Si Meo, pira na daw si Meo. Ano yun? Aki pa. Tangod, bunso. Bunso pala Bunso ini. yan, bunso. O, kaya pampalan. Alitin, si Mangon lang itong query kang nagapod sa imo. Sige pa na ikaw. Kumalangod sa 52 million a year. Sige daw. Na sweldo at allowance. Ito so na-receive ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Rimuluna Jr. Opo. Yan ang findings kang kwa. Kuwa? Oho. Pero, kan 2025, ang pinaka-highest paid na official kang gobyerno sa gabinete, si Renato Solidum. Renato Solidum? So dating Kubok sini, di ba? Direktor? Siya naman yan ng DOT. Yeah, secretary. Oo. DOST. Secretary. So, yan tabi dito. Mula dagdag na itong Dumampalan para yan, sa mga ano? kababayan. Dumampalan sa sekreto. Okay, sige, thank you pa rin, Mar. Sa mga sa mga karagdagan na mga istorya. Ngunya na aga, digdi po sa Morning Hirit sa DCGB. O di, alat nga unata. Baka may nalingawang kitang daita nabasa. Good morning, Henry M. Ako po itong nahiling mo kasapon. Iyo. Nagpasiring kay bako si Mrs. kaya kasuhapon na udto ba? Ano itong aldaw? Basta kasuhapon. Nagkaibang kami ni Mrs. kasuhapon. Ako po itong nailing mo. Diyan sa paano yan? Pacific Mall. Okay? Sige. Sige. Okay. Okay na. Wala na. Wara na. Pwede na Pwede na natadawang halunan ko tagari. May tunggay ang panahon na di. Good morning kay Busing Leonito Gaviria. Mano, maray na agad tabi, Mano. Day papi palsok, full charge na sipi ko. Kagabi nga, biglang nagpalsok, wara lang. God bless all over the world. Sabi ni Jeril na Aranya. Good morning, amigong King Reginaldo. Listening from Bangkiruhan. Yan, amigong King. Maray na aga po sa imo. Marhay na aga, amigo. Ikanaan tunay. Yan. All right. Sige. Ronald, ihanda mo na ang tagarima palsok na O di, kamo nagantabay ngon yan. Pag nagpalsok po, dalang kamo maghadita, mabalik po kami sa kwanta. Nag-under na po ang samoya na generator. Iyo. Nag-under na po ang generator. Pag nagpalsok po yan, tuloy-tuloy lang po. Desa na maghiro sa radyo ta. Duro-diretso po yan. Mabalik kami na sana. Iyo. Hello? Binirik sa alas 6. Alas 6 na madali na yun, ini. Binirik nga na yun. Yun na. Alas 9 na. Latosunta kang salbatana ka na. Kasi amigo, na. aga na. Aga na kitatawara kitang radyong di baterya. Saga na. Maghapon niya, ano? Iyo? 6 to 6. So, kamo sa Washington, about me pare, 6 to 6:30 AM ngunyan. Tapos diyan na hapon naman 6 to 6:30 PM naman. Kaya padapa talaga. Pero Washington Substation kaya di ba man ang connection may? Kaya nga
gabos na feeder kang bitaan, no? 6 to 6. Ining gabos na feeder kang bitano, 6 to 6, 6 a.m. to 6 p.m. Ay, sala. Anong sala? Sige lang. Kamo 30 minutos kami. 8 oras. Ay, sala. Okay. Okay, Migo. Sige. Salamat. Oh, alas 6 na. Oh, pag Yeah, okay. Thank you, Migo. Alright, bye-bye. Oh, alas 6 na ha. Baka pumalsok ang kuryente, tabi. Di siya na maghirero. Standby lang ta. So, generator may po nakauna. Iya po. Susunod na ang mga balita. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Hi, ako po si Ma'am Melinda Wee. Good news para sa may mga problema sa kalusugan. Magkakaroon pong gagawing free health consultation on May 9, Saturday from 9 a.m. to 4 p.m. at CMB Office, 2nd floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Pakidala po if may mga latest laboratory results kayo. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Our products are tried and tested. Marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang na-save sa operasyon. O galiing makinig sa programa CMB Kalusugan at Kabuhayan Monday to Thursday, 6:30 to 7 ng gabi at kapag linggo, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga dito sa 729 kHz DZGB Legazpi. For more information, you may call or text 0939-904-0717. Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number one, always DCGB. Oras Pilipinas, alas 6:05 na. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Biyernes, mga tugang, petsa 8 na kan bulan na Mayo. Headlines kan mga bareta, sobra po 4,000 na bakanting trabaho na nakatagama sa walang tambay sa Albay Job Fair 2026 sa Mayo 16. DepEd, padagos ang preparasyon para sa pagpapotob kan trimester system ngunya na school year 2026-2027 sigon kay Dr. Santi Aranya, Salado National ASEAN Leader, duminagsa sa Cebu para sa 48th Summit. Bagong record high na utang kan Pilipinas binabot sa sobra sa 18 trilyon pesos kan Marso 2026. Sa ibang nasyon, mga pratuklo sa Singapore, pigtutugutan na pakulon ang mga estudyante. Business News, Pilipinas, narehistro ang pinakabagulbol na pagrambong kan ekonomiya kan first quarter ngunya na taon 2026 matapos ang pandemya sigon sa PSA. Health News, pagprebentar sa infeksyon, may dakulang benepisyo sa salud sigon sa mga eksperto. Detalles, mga tugang kan mga darakula niya tong bareta sa lado lokal. Sobra po sa 4,000 na mga bakanting trabaho ang iopreser sa walang tambay sa Albay Job and Business Fair 2026. Nagigibuhon sa Mayo 16 sa LCC Mall sa siyudad ni Legazpi. Inang inanunsyo ni Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated Rosemary Quinto Ray sa entrevista kan DCGB News. Sigon kay Ray, 8 taon nang pigigibo ka na sa nasabing job fair na nagupoon kan taon 2015 bilang inisyatibo na may katuyuhan na makapagtaon ng oportunidad sa mga albayano na naghahanap ng trabaho. Pigala man na nasa 30 sagod 50 employers hali sa lokal as in ibang nasyon ang mapartisipar sa nasabing job fair. Kaibahan sa mga trabahong iopresir yung hali sektor kang retail, business, process, outsourcing, banking, real estate, financing, construction, academia, hotels, as in restaurant, as in iba pang industriya. Kadakula po sa services. Sa retail, sa BPO, banking, real estate, financing, construction, academy po, igwang teachers, sa hotels and restaurants po. Yan ang mga kadakulan po. Mientras tanto, nagpapadagos pa ang preparasyon kan Department of Education para sa implementasyon kan trimester system para sa school year 2026-2027 bilang parte kan salong holistic approach para sa mga estudyante. Sa entrevista kan DCGB News kay DepEd Legazpi Division Information Officer Dr. Santi Aranya, sa iyang sinabi na katuyuhan kan sistema na magkaigwa nin mas halabang panahon sa pagtukdo ang mga estudyante asin mas hababang administrative burden para sa mga paratokdo. Siraram kan trimester system, babagohon ang 201 na school days sa tulong term kung saan ang enot na term mapoon Hunyo sagkod Setyembre, ikaduwang term Setyembre sagkod Disyembre, ang ikatulong term Enero sagkod Marso. Kada term magkakaigwanin 54 sagkod 61 aldaw ang pagtukdo na may minor na pahingalo para sa non-academic activities as in enrichment blocks
Sangonya nasa series of trainings ang orientation and DepEd official sa Bicol Region para sa bagong polisiya. Mantang may Mayo 15, may naka-schedule na ensayo sa gabos na opisyal kasabay ang supervisor asin mga paratuglo para sa bagong educational system sa bilog na nasyon. Imbis na apat na term, pigribo ng tulo. Kaya medyo mas magayon ini dahil magiging siksik ang pagtuturo sa may mga bago na piyon na mga strategy na i-implementar ang DepEd. Tangani po na mas mapagarayon ta ang satuyang quality of education digdi po sa bilog na Pilipinas. So kaya pigasaan ta na with the implementation of the trimester, magiging magayon po ang dalagan ka sa tuyang klase. Dr. Sante Aranya sa entrevista kang DCGB News. Mientras tanto, daños kan ashfall kan bulkan mayon sa lado nin agrikultura sa tulong munisipyo sa Albay, uminabot din sobra sa 13 milyon sigon sa Department of Agriculture. Angel Mostaza sa detalye. Nasa 13,020,858 milyon pesos ang nairehistro nga danyos kan Department of Agriculture Bicol sa munisipyo kan Daraga, Kamalig asin ginubatan dahil sa ashfall kan bulkan mayon. Ini ang datos na ipigira si DA Bicol spokesperson Lovella Guarin kung sa basado sa tulong aldaw nindang reporting kan mga damages apektado digdi ang nasa 82 na hektarya nin tanuman nin paroy, 4 na hektarya nin tanuman nin yellow corn, 15 na hektarya sa high value crops, mentras apektado ang 7 live sa stock racer asin kabilugan na 228 na para uma. Sa ibong kay ni Siniguaro ni Guarin na preparado ang 328 milyon pesos na kantidad ng intervensyon kan sa indang ahensya ni tatauman sa mga albayanong apektado kan nagpapadagos na aktibidad kan bulkan mayon. Dagdag na bareta, Angel Mostaza, DCGB News. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado lokal, Barangay Miisi Daraga, padagos ng pagtututukan kan gobyerno probinsyal para sa ibong kanagraning raot nin panahon. Report kay Karen Ala. Dahil na pigkakaturugan kan gobyerno probinsyal ang sitwasyon ngunyan sa Barangay Miisi Daraga, kung saan magigirumduman sinaagan matapos sa ashfall, nadiskubre kan mga autoridad ang bulto-bulto ng lahar digdi na pwedeng makapamugtak sa delinkwente ki mga tao pati sa mga nasa babang barangay. Sa ginibong PDRRMC meeting kasuhapon, nangako si Gobernador Noel Rosal na regular ining masisipag-coordinate sa lokal na gobyerno kan Daraga sa PBOX asin iba pang mga concerned na ahensya tangani na i-assess ang urual daw na kamugtakan kan Barangay Miisi asin i-monitor ang nagbabalalas pag maglalaog sa 6 kilometer danger zone na pinaka-critical na pamitisan kan mayon. Mantang may nagadang-adang naman na maraot na panahon o kaya low pressure area, sinabing preemptive evacuation and ipap-outod kan probinsya. Digdi mo na sa nasabing lugar, pati naman sa mga nasa babang lugar sa ini. Tanganing ding mamugtak sa diskwedo kung day nato pinagahagan, ibulos kan makusog na oran ang lahar, asin sa mga darakula uno nagapo, tuon dyan sa may Miisi, pababa sa mga lugar na nasa baba kan nasabing barangay. Karen Ala, DCGB News. Iba pa niya tong mga bareta ngunyan sa lado lokal, mga konsumidores kan Aleco nag-aagrangay ngunyan sa halangkaw na electric bills. Al Armario sa report. Oras natin, 14, mag-alas 6. Go ahead pa rin, Al. Agrangay ngunyan ang mga konsumidores kan Aleco sa halangkaw na bill sa bulan Abril. Haros magdoble ang kantidad sa bulan o kumpara sa bulan ng Marso. Dahil manin paliwanag ang Aleco kung natatasiring. Nagduda-lugod ang mga konsumidor na ipinatong na ang bill para sa mga purpose beneficiaries na linibrikan gobyerno. Sa Legazpi City, iguaman ko tanan ng 300 pesos na subsidy. Alaga na ipaman nakahabol sa bill kan Abril.
Mayo pa ini pigilawaman dahil na-approve pa sa naman kan sangguniang panalawigan. Sabi ka na ibang konsumidor, dahil panganay sa subsidy, ang singil na kanaleko doble. Alarmario, DCGB. Dagdag na mga bareta, mga tugang sa lado lokal, aramon tang report kay iba po si Jimmy Nasalita. Habo magpa-interview ang pamayo ka na niya, National Irrigation Administration digdi sa Albay sa persona ni Engineer Cloyd So tungkol sa ibinulgar ni Board Member Wilfredo Das Maronilla, Chairman Committee on Agriculture sa Sangguniang Panlalawigan, na ang mga proyekto sa lindong kaniya na mga solar-powered irrigation projects disenyo man sana tigahanap na kan mga parauma kunata day pa ini na ipapatarapos kaniya asin kan kontraktor kaini na yuan Sunwest Corporation. Ang total na kantidad kan mga proyektong ini sobra 191 million pesos kung sa inan mga proyektos na ini nangangaiponin paliwanag hali sa niya kung sa inday maako sa buot kan board member kan 3rd district na magsirbing idol o day ini mapakinabangan kan mga parauma sa ibong kan banta kan Il Niño kaipuhan ini kan mga parauma sa indang mga umahan na proyektong ini. Ipinaabot na ini ni board member Maronilla sa Sangguniang Panlalawigan sa paginin na privilege speech na pinagsasabi na niya kaipuhan may transparency sa indang mga proyekto sa ibong kandakulaon na pundo kaya po pwedeng silent sa nakaini ang National Irrigation Administration. Sigun sa board member kan 3rd district makukuha ang mga solar powered irrigation projects na ini na dainin pakinabang sa Bonbon 4 na units, Bubulusan 3 units, Buga 2 units, Anas nasa area kan Libon mantang sa Ligaw makukuha man sa barangay Palapas. Sa ibong kan paghinguwa kan DCGB News na makuha ang lado kaniya parte kan pagbalansi kan isyo na luwas ni board member Maronilla alagad sa nagkapirang bisis na pagkomunikar sa pamamayaw kaniya asin pagpasyar kan DCGB News sa ahinsiyang ini pirming bigo ang DCGB News mabo yung nagsimbag si Engineer Cloyd So sinabi kay ni dahil sinda mapa-interview asin mapaliwanag na sa nasinda manungod sa kontrobersyal na ini sa proyekto direkta na kay board member Das Maronilla. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. $25 anyos sa soltero, arestado sa Banwaan, Candaraga dahilan sa droga. Report kay Joshua Bino. Dahil sa alegado pagpabakal ng illegal na droga, arestado kan mga opiba kan Daraga Municipal Police Station ang sarong 25 anyos na soltero pinagbidbid alias Nong, residente kan Purok 7, Barangay Sipi sa munisipyo kan Daraga Albay. Nangyari ang operasyon bandang alas 5:05 hapon kasuod na Mayo 7, 2026 sa Purok 1 kan Barangay Sipi sa munisipyo kan Daraga. Sa impormasyon kan Daraga Municipal Police sa pagkikipag-coordinate ninda sa PDEA Regional Office 5 asin sa Provincial Emergency Unit kan Albay nagkondusir nin sarong bypass operation kontra sa naunang bito ng suspitsado na iyo ang nagresulta sa iyang pagkaka-arestar asin pagkakakumpiskar nin sarong pidasong heat sealed transparent plastic sachet may laog pinagtutubunan sa kag tukal nin 500 pesos na iyong ginamit na bypass money asin ang drogang ini nagtitimbang 0.2 gramos kayan aligado kan magkondusir nin body search sa naunang bito ng suspect digdi pa na-recover sa iyang posisyon ang duwa pang pidaso nin heat sealed transparent plastic sachet may laog pinag-aalgiran pang sabu asin nagtitimbang man nin 0.2 gramos nagkakantidad 1,360 pesos. Ang suspitsado na sa kustodiya na kan Daraga PNP asin maghahampang sa kasong pagbayolar sa Republic Act 9165 o kaya ang tigapod na Comprehensive Dangerous Drugs Act
of 2002. Dagdag na Bareta, George Pabino, DCGB. Source kan tubig kan Tabaco Water District dahil naapektaran sa mantang o kaya maski mag-uran nin abo sa primer distrito kan Albay. Report kay Jomar Bien. Safe asin halos dahil ng maapektaran ang mga sources kan tubig kan Tabaco Water District sakaling mag-uran man inabo digdi sa primer distrito kausa kan aktibidad kan bulkan mayon. Ini ang pigtawanin doon ni Architect Romulo Balya kang Tabaco City o Tabaco Water District sa papod na ginibo kan sanggunian panglungsod kan Tabaco sa mga representantes kan tawad dangan inaaramon ng sitwasyon. Bigtawan ni Balya na ang 7 mga sources kang Tabaco Water District iyuan naka-sealed asin nakalog ini sa pinagapod na intake box kaya dahil nang sa na mahugpanin abo sakaling mag-uranin abo manigdi sa primer distrito. Susug sa iya, very low risk in contamination ang konsiderasyon ng dakay dahil ang taday sindanin exposed na water source na pinaggigibo. Inasigurar kan arkitekto na dahil dapat kaaditan ang mga taga-Tabaco na makontaminaran tubig sakali na mag-uranin abo mandigdi sa primer distrito. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. 21 minutos makalipas ang alas 6 din morning. Bareta sa GB News Express sa Lado Nacional. Makalipas lang po kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Good vibes mga kapamilya! Live on air kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin? Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko. So ang iBerry nakatulong sa'yo, Tita? Sobra! Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko. Ayos! So sa mga nakikinig, hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Anom na dekadang nang nagsisilbi, min may pagmakulog, asin nagahatod, min magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot kan sa indong mga pangarap, 60 taon in serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran, ang samuyang mga deposit products, igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho, igwaman in mga loan products, arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito, naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Hanap mo ba yung kapeng masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix na tataglay na bisat galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog, collagen para sa matibay na buto, glutathione para sa kutis, amplaya na nakakatulong para mapagbaba ang blood sugar level at iba pa. Sugar-free stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin.
Huwag kang mangambawa na patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up. The right hydration matters. To perform. To win. To rise above challenges. Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water. Fuel your peak. With the right hydration. With the right minerals. Drink up, fuel up, rise up. Rise to the summit. Summit Natural Drinking Water. Summer heat is on. Mag-Summit ka muna. The right hydration with the right minerals. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! GB News Express. News Express. GB News Express. Mareta ngunyan mga tugang sa Lado National, nag-arabot na po sa Cebu ang ibang leader kang nasyon sa Sirangan kang Asya o Southeast Asia para sa 48th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa Pilipinas. Naan Pilipinas ang host kay bahan sa mga nag-abot kasod Sinda Prabowo Subiano kan Indonesia, Anwar Ibrahim kan Malaysia asin Hon Manet kan Cambodia. Presente man ang leader hali sa Vietnam asin Timor Leste. Kay bahan sinda Lee Mi Hong asin Sanana Gusmao. Ang Pilipinas ang host kan ASEAN Summit ngunya na taon, may temang Navigating Our Future Together. May iba-ibang pagtiripon asin aktibidad ang nakalinyada. Pon Mayo 6, sagkod Mayo 8, 2026, kamaabutan kan summit na pakusugon ang kooperasyon kang nasyon sa rehiyon, partikular na sa isyo kan ekonomiya, seguridad asin paghampang sa mga agyat arog kang global instability asin climate change. Tanganing makatipid ang gasto sa pagkondukta ng ASEAN Summit, binawasan ang aldao kan pagtiripon sa Cebu kan mga delegado. Sigon sa Department of Foreign Affairs o DFA Assistant Secretary Dominic Xavier Imperial,
Naiuman ang tagapagtaram kang ASEAN Summit, nagkaigwanan recalibration sa mga pagtiripon kan mga delegado. Gikan sa face-to-face meetings, naging virtual ang nagkapera sa mga pagtiripon sa ASEAN Summit. Bako sa naan gobyerno nakatipid sigon kay Imperial, kundi pati naman ang iba pang delegado na day kay puhan na magduman sa Cebu. Imbes na magkaperang aldaw ang Leader Summit, naging sarong aldaw na sana ini, nagigibuhon ngunya na aldaw nin Biyernes. Nagpon kasod ang pagtiripon sa Cebu, partikular ng saan ASEAN Joint Foreign Economic Ministers Meeting. Ibinasura kan Quezon City Regional Trial Court ang petisyon ni Attorney Manasseh Carpio na naghahagad na pugulan ng impeachment proceedings kontra sa agom na si Vice Presidente Sara Duterte. Sa pinaluwas na order kan RTC Branch 81 na may petsang Mayo 6, tinawanin doon kan korte na wara ning jurisdiction sa poder kan Kamara de Representantes na magkondukta ng impeachment process susog sa konstitusyon. Sa nayumahan man kan korte ang kahagadaan para sa writ of preliminary injunction kontra kina House Speaker Faustino D. III, House Committee on Justice Chair as in Batangas Representative Gerville Ruistro, as in Bureau of Internal Revenue Commissioner Carlito Mendoza. Tinamanin doon kan korte na lihitim ang poder kan komite na mag-issue nin subpena bilang parte kan sa endang mandato. Sa dokumentong pinirmahan ni Presiding Judge Madonna Echeverry, nakapalaman na the petition for prohibition is dismissed for lack of jurisdiction. The prayer for issuance of the writ of preliminary injunction is denied. Inumaw ni House Committee on Public Accounts Chairperson as in Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang desisyon kan Quezon City RTC Court na ipadara ang petisyon ni Manasseh Carpio. Una ibasura ang petisyon ni Manasseh Carpio and Mr. ni Vice Presidente Sara Duterte laban sa pagbukas kan tax record kay sa impeachment hearing. Sinabi ni Ridon na tama sa nang ibasura ang kaso ni Mans Carpio kan QC RTC dahil warang basihan ang kaso asin pamparibok sana sa kabilugan kan proseso sa pagpapanimbag sa Vice Presidente. Dagdag pa kay din na public document ang ITR asin iba pang tax document asin bako subject nin confidentiality as in privacy kung nakasalang sa constitutional as in investigative proceedings arugan impeachment. Sa pagkakabasura kang petisyon, sinabi ni Ridon na dapat isentro ang petisyon sa gigibuhon na butuhan kan impeachment sa Lunes. Ibinasura kan QC-RTC Branch 81 ang petisyon na pigsumiter ni Carpio dahil sa kawaran ni jurisdiction dahil siring man ang pigahagan kaning writ of preliminary injunction. Hinagan ni Carpio sa korte na pugulan ang House Committee on Justice sa pagpapautob kan subpena kay ni sa sayang tax record. Sirarom kan Article 11 kang 1987 Constitution, sinabi kan korte na ang Kamara igwang exclusive power sa mga isinumiter na impeachment complaint. Siniguro po ni Commission on Elections o COMELEC Chairperson George Erwin Garcia na lawas ang 2028 national elections apisar kan mga pag-alangan. Sinabi niyang 100% na may eleksyon sa 2028 dahil handang-handa ang COMELEC. Kasunod din ang pahayag ni Vice Presidente Sara Duterte sa entrevista mantang nasa The Hague, Netherlands na naglalaom siyang magkakaiguan ng election sa 2028. Sigon kay Garcia, nasa 50% sagkod 60% ang preparasyon kan COMELEC para sa 2028 elections. Asin tinamanin doon na mandato sa lindong kang konstitusyon na magkondukta ng presidential election kada 6 na taon. Mientras napadagos man ang voter registration para sa 2026 barangay asin sangguniang kabataan election sa BSK sagkod sa Mayo 18 kung sa'yo umirabot na sa pagkakarkulong 1.3 milyon ang rehistradong botante. Suminakat mga tugang sa 18.48 trilyon pesos ang kabilugan na utang kan gobyerno kan Pilipinas pagkatapos kan Marso 2026. Sigon sa Bureau of Treasury, nag-itaas ini nin 328.43 billion pesos o 1.81%
gikan sa 18.16 trillion pesos kan Pebrero, asin mas halangkaw nin 1.81 trillion pesos o 10.81% kumpara sa 16.6 trillion pesos sa parehong bulan kan nakaaging taon. Sigon sa Bureau of Treasury, ang pagitaas iyon panginot na darakan pagluya kan piso laban sa dolyar, nadagdag nin maabot sa 299.5 billion pesos sa kantidad kan foreign currency dominated debt. Apera pa sa net issuance kan government securities sa kabilugan na utang na 67.8% o nasa 12.53 trillion pesos hali sa domestic debt, mantang nasa 32.2% o nasa 5.95 trillion pesos hali sa extended debt. Ang domestic debt nagitaas nin 0.44% dahil sa net issuance kan 46.72 billion pesos, mantang ang external debt naglubo nin 4.81% dahil sa epekto kan piso depreciation. Mientras na ang guaranteed obligation kan gobyerno uminabot sa 381.41 billion na medyo nagitaas dahil sa epekto kan piso depreciation sa external guarantees base sa Budget of Expenditures and Sources of Financing 2026. Pigalaoma na maabot sa 19 o 19.6 trillion pesos ang utang kang nasyon sa pag-abot kan taon. Pigalaoma na mapaluwas ng report ang economic managers kan gobyerno may kinaraman sa mga development na ini. Bareta sa ibang nasyon, makalipas kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Aces na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta. At very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy, at Magic. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. PC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. PC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Serangan, Virac, Catanduanes. PC Micron Sorsogon, Unit 1, B. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces, sa kalidad sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/albaycomputer. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, but easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. GB News Express. GB News Express.
Baretangon yan mga tugang sa luwas kan Pilipinas. Pigtutugutan po kan Singapore ang mga pratukdo na pakulon ulatuson ang saindang mga estudyante bilang paaginin pagdidisiplina. Sigon kay Desmond Lede, Education Minister kan Singapore, na sa edad na 9 anyos, pining gumamit nin pamakol ang sarong pratukdo. Paglilinaw kay ni na igwang mga regulasyon sindang pigsusunod para dahil makulugan ang estudyante. Pig-aprobaran man ini kan principal asin nagkap ng school administration sa nasabing pagdidisiplina. Nagbilog naman ngunyan ang mga legislador kan Singapore ng propestong lay para sa tamang pagdisiplina sa mga estudyante na pwedeng ipautob sa masunod na taon. Negosyo time, mga tugang sa DCGB asin sa News Express, ngunyan pong aldaw nin Biyernes. Business News. Business News. Narehistro kan Pilipinas ang pinakamabagulbol na pagrambong kan ekonomiya kan primerong quarter kan 2026 matapos ang pandemya. Ini matapos i-report ni Philippine Statistics Authority o PSA Chief as a National Statistician Dennis Mapa ang Gross Domestic Product o GDP o ang kantidad kan goods and services na produce sa sarong peryodo ngayon nagrambong sa nanin 2.8% po Enero sa Marso kan presenteng taon. Pinakabagulbol ang pagrambong na inipon kan marehistro ang 3.8% na Gross Domestic Product o GDP kan kakusugan kan COVID-19 pandemic lockdown sa primerong quarter kan 2021. Sigon kay Yusek Mapa, nagkapera sa mga panginot na economic sectors na nakapagrehistro nin year-on-year growth iyo ang services, mantang nakapagrehistro manin pagbaba sa agriculture, forestry, fishing as in industry. Mientras na ipinaliwanag man ni Department of Economy, Planning and Development o DepDep Secretary Arsenio Balisacan ang mga dahilan kan bagulbol na pagrambong kan ekonomiya sa primerong quarter kan taon. Sigon Secretary, kaibahan sa kausa kan unlingering effects kan kontrobersiya sa korupsyon sa flood control projects, pagkapindyente kan pagpasar kang national budget asin pagluwas nin budget para sa infrastructure spending asin epekto kan gyera sa Medio Oriente na nagresulta sa pagsikad kan presyo nin petrolyo. Nakaapekto man sa bagulbol na pagangat ang halangkaw na inflation o pagitaas kan presyo nin mga barakalon. Bilang kasimbagan digdi, sinabi ni Secretary Balisacan na naghahanap ang gobyerno nin paagi para masimbagan ang nasabing mga isyo. Inakuman kan opisyal na ang narehistong GDP kan Pilipinas kan primerong quarter mas bagulbol kumpara sa ibang kataning na nasyon. Kan Asia arog kan Vietnam, Indonesia asin China, darakan nasabing pinagberiyong epekto kan domestic as in local challenges. Ang 2.8% na pagrambong masababa sa 5% sa 6% na target kan gobyerno para sa taon 2026. Health News, kasabay si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Ang kakulangan sa hand hygiene sa healthcare o pangataman sa salud pwedeng magkausa in infection dahil maiwasan na medikasyon o maging kaladanon. Inamakusog na patanganid ka mga eksperto kasabay kan pagtaunin doon na ang pagprebentar sa infeksyon may dakulang benepisyo sa pag-relieve kan pagsakit bilang resulta kan infeksyon na sinhelang. Sigon man sa World Health Organization o WHO, nan malinig na kamot sa tamang oras na pangataman sa salud, pwedeng makasalbar ng buhay. Clean hands at the right times in healthcare saves lives. Ini dahil ang hand hygiene ang saraw sa pinakang epektibong interventions for health. Ipinangapudan pa mga health experts sa kinaban, save lives, clean your hands. Health News from Newsbase, Mardila, Iba. Thank you, Paring Mars, sa mga health news. Latest report, may kinaraman sa kamugtakan kang panahon, lalo na po si mga tropical depression ta dyan, asin may iba pang maraut na panahon na pwede makapektar sa tuya sa masunod na semana. Kasabay si Melvin Almuela, hali po sa Pag-asa. Melvin.
Diyos marahay na pagkaga po sa mga taga-DCGB. Asin sa gabos na taga-pakinigas ng taga-subaybay kan DCGB. So ngayon na Mayo 8, 2026, sa aldaw ning Bernes ning pagkaga, ininang sa tuyang latest updates sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Yung low pressure area na nasa may parte kang Mindanao, kasugma ay nalusaw na po kasubanggi. Mantang sa ngunyan, easterlies po ang nakaka-apekto yung malinsangan na paros na hali sa sirangang kadagatang Pasipiko ang nakaka-apekto sa interong nasyon. Mantang kasabagong alas 3 kang madaling araw, ang tropical storm na si Hagupit ay pagkakarkulong nasa distansyang 1,615 km sirangan northeastern kang Mindanao sa coordinates na 8.1 degrees north, 141.0 degrees east. Taglay ang kusog na paros na abot sa 75 km per hour. As in pagbugsok ang paros na abot sa 90 km per hour. Naghihiro pa si rin sa Sulnupan, norte Sulnupan, sa rikas na 20 km per hour. Ang naturang bagyo ay pigilauman na malaog sa Philippine Area of Responsibility sa aganing pagkabanggi sagkod sa Domingo ning pagkaaga. As in ito po ay papangalan ng Kaloy. At sa masunod na 24 oras, ito pong si tropical storm na si Kaloy ay bigla uman na unti pa po itong mag-intensify at maabot siya po yung kanyang pinakamalakas na sustained wind pero magiging tropical storm pa rin po ito. Then, dahil po at ito po pag nasa loob ka na kang Philippine Area of Responsibility sa sirangang kadagatang kang Kabikulan, dahil lang po sa unfavorable environment condition ay inaasahan po itong magiging tropical depression sa aldaw po ng mga lunes ng pagkamanggi sagkod sa mga Martes ng pagkaaga. At si Hagupit po ay inaasahang mababa pa rin ang direktang epekto nito sa tumugtakan kan sa tuyang panahon sa masunod na tulong aldaw. Mantang digdis sa Kabikulan, makaka-experience siya ng bahagyang mapanganuron sagkod sa panganoro na kalangitan na may mga pulong-pulong mga paguran o pagkikilat pagdaguldol. Ang paros ay maluya sagkod moderato na hali sa sirangan sagkod norte sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatan kang Kabikulan magiging banayan sagkod sa moderato ang pag-ukol. Temperatura pigalaumang poon 26 sagkod 32 grado sentigrado. Mantang ang sa tuyang heat index po ay maaaring magabot sa 39 grado sentigrado. Mantang aldaw ay nagsirang kasabagong alas 5:22 ng pagkaga. Asin masulno pa yan na alas 6:02 ng pagkahapon. Hindi si Melvin Almuela reporting live Aliliti sa DOST Pag-asa Ligas. Iyan mga tugang ang detalyes kan mga darakulang Bareta Canaldao. Sinurat po ninyo Director Mar de la Cruz. Katuwang po dyan si Nicole Ann Gloriani, asin po si Sharame Leron sa News Base. Kasabay mga tugang ang report kan Mega Force Patrol hali po dyan sa Aluas. Ini ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. GB News Express. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Congratulations, Mommy and Daddy! Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Bago umuwi, siguruhing mapapakunahan muna si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at Hep B vaccine naman para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. See you po ulit pag 1.5 months na si Baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, wais pag kumpleto ang bakuna ni Baby at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
Dadangog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Oy, happy birthday muna kay Yuki. Yan, nag-text si Brad na Glenn Riolo. Regards po dyan sa Singapore, kay Manong Glenn, boda kay Ma'am Janet. Ganun na sayaan sa Legazpi si Glenn, Amigong Glenn, gano'n na iling taka di other day ka nag-drive ka kan sa imong bihikulo na Tesla. May ngaran nga talaga. Good morning, amigo. Nailing taka, gano'n nag-U-turn ka digdi sa may Rizal Street, Diba? Good morning. Anong Glenn? Amigo, happy birthday kay Yuki. Yan. Kumusta na ini si Yuki? Amigo, daragang daraga. Tsaka kay Ma'am Janet, mga friends natin from Singapore. Pag nagpa-Singapore kita, pwede na ansaro sa mga kwanta, Nagkakaoron ta duman sa Singapore. Tabi, enjoy Tabi. Yuki, happy birthday. Tabi isa sa imo, nakakaintindi pa ito ng Bicol yata o Tagalog na si... Yan, nakakaintindi ito Nakakaintindi siya ng Tagalog. You'll have many more. Migo, good morning, Manong Glenn. Happy birthday. Good morning, Tabi sa imo, At saka regards kay Kuya Joe, Kay Kuya Joe yan. Good morning, Kuya Joe, Good morning, Tabi sa imo, Alright? Sige. Mga liver lovers, kumusta po ang lifestyle natin? Party on at ay later na babaliwala pa rin ang liver. Huwag baliwalain at huwag ignorin o kaya huwag ignorin ang kalusugan ng atay. Dahil maaari itong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Makatulong ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid. Pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up, kaya naman may bagong Liver Aid Pro. Liver Aid pero Pro. That's right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement, ito ay Silimarin Plus multivitamins, may mabisang silimarin pa din para sa proteksyon ng atay. Pero ngayon may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. At ang Liver Aid Pro ay available po, kaya may Hepatic Protector. Ang Hepatic Protector ay sustansyang nagbibigay proteksyon o nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage na atay maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa, ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver. Tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasamang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid. Liver Aid Pro, yan po ang kailangan natin para sa mas malusog na atay. Mag-liver up na. Ang Liver Aid Pro ay available sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Nasa Legazpi. Walang yaka. Ikang sarawayong ka talaga. Sarawayong ka talaga, Glenn. Pag-una ako. Ang birthday pala niya na aldaw. So Tesla, car mo. Sige, Migo. Enjoy driving your Tesla. Car, 1 year na pala, 1 year na sa imong sasakyan. Talaga? Okay, sige, Migo. Enjoy Tabi, Salamaton. Nasa Legazpi ka taling takay, Dilintakan sa rong aldaw. Na CCTV ko ikamigo. Ede ka sa kuya makakadulaga. Ang may 1 year anniversary. Kaya na pagramdam ko sa mga aki mo. Ede kong natanda na may ngaran ka na aki na Yuki. Baka nga niya ako siya daw ining taga Singapore na ini. Good morning, amigo. Regards sa pamilya. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Retang kulap ni.
Bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magagalit. Konsuelo lang ini, digdi po sa morning hearing. Saro na pong estudyante na matali, aktibo maray sa klase, pati maray ang tindog. Kundi ang problema niya po sa iyang profesor. Grabe naman na pati profesor. Pag matali, di dapat na mo problema sa profesor. Di ba? Di dapat na go problema sa profesor pag matali. Kayang gibuhon kung ano man ang pipag-ibo kang profesor. Tama? Baka may ibang bagay. Ay sandali, happy birthday nga pala kay Glenn Lee, ang Samuya Tabing ACCI President. Yan talaga Good morning, President Glenn Lee. Ang Presidente Mitabi kang Albay Chamber of Commerce and Industry, siya po nag-present sa meeting kan mga Board of Trustees tabi kang ACCI. Sir Glenn, happy birthday po sa imo. Good morning, Joshua. Uha. Good morning, BP. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Good morning palan kay Dr. Sheila Sedanto. Ay, mibid ko ini. Ang Head BP Henrican Benefits Administration Section. Oo, PhilHealth, di ba? PhilHealth. PhilHealth, yan. Bibid ko si Dr. Sheila. Bibid nga ni kan ex-girlfriend ko. Nag-istorya man nga. Dati ni. ko ngayang katrabaho. Yeah, sa BRT Taitsinda ka ito eh. Aha. BRT Taitsinda ka ito. Kaya ano yan, bibid ni kan ex-girlfriend ko. Di man gisinabi. Ara ba? Dr. Sheila. Ang sabi niya lang, sobrang bait mo daw. Ganon talaga. Kaya nga eh. Good morning, Dr. Sheila. Friend ni Mrs. yan eh. Aha. Okay, sige. Uha. Sisay daw ini. Na? Nasarong estudyante. Na? Matali. Aktibo. Maray man pati ang tindog. Kundi ang tigpo problema. Baski anong tibay sa klase. Garo ngayang delikadong bagsak. Nata. Ang rason. Karibal niya pala ang sa iyang profesor. Di magtumang sa padi. Di magtumang sa nagtuturo. Ano? Di magtumang sa nagtuturo. Gari arog ka yan. Bako yo. Ano na nga? Sige daw. Di ko sabihin mo, lalaki ining estudyante. Lalaki sa estudyante. Lalaki man si profesor. Si profesor, lalaki man, estudyante. Sarong classroom sinda, tama? Aha. Ngunyan. Sigun siya ko lalapnet. Si profesor, may kurso na dahon na girl. Nanunay ya? Ang problema, si sir, sundo na sa nabipendre sa or estimate. Tanain mo tana pala. Estimate Sundo na sa nasa or estimate. Tanain mo tana pala kan sa iyang estudyante. Ay, bagsakoan. Grabe yung ugali ngaya ka ini. Personal ngaya ka ini. Kaya ada malibong minsan ang alintak ni sir. Okay. Na siyempre ngaya. Dadagon siya kan sultiro. Natural. Depende mga sa tindog, di ba? Diba? Ay pagyari sa girl. Ang girl. So girl. Nakausa. Kan hidwaan kan duwang ini. Tagaduman. Sa Balyo. Nasa ibong. Nasa ibong. Pero paano na na-discover ni sir ano? Siyempre, ang radar. Iyo man ang ganano.
Iyon mananggad. Yan pala sa ibong, si baka nagka-timingan sin. Masay ka nga sir, may klase ka digdi. Wala ngayon no, ika ngayon masaing ka man. Masundo ngayon po sir. Sinusundoon mo. Ay salbatana ka. Para yun sundoon tang duwa. Susundoon ko, susundoon mo ma. Sundoon mo pala. Ay inda. Nako. Magayon so girl. Grabe man. Ha? Magayon. Ang istorya, iyon ano ang magayon sa pagiling mo? Ang magayon sa paghiling ko, Tagalidong. Ha? Tagalidong. Sakto lang ay. Abo mo nga damay sa kompromiso ko niya na aga. Okay, sige. Grabe, Togot, matakot, ha? Togot, sige. Togot, okay. Baka ma-elding nyo kita. Baka ma-impeach ka. Angon yan. Grabe man dako ta. Ang ugop-ugop ni sir. Oo. Listuhon man dako ta basta para kay girl. Kundi ang daypig lalaoman, madiskubre, estudyante niya pa ang magiging niyang karibal. Pagyari. Dahil kumakanta ta baka magreklamo sa Facebook. Ulitin mo Ronald, ulitin mo. At kung kami ay dalawa sa buhay mo. Tagalog man talagang gibo-gibo ni sir. Tama? Nagka-timingan pala sa campus. Nagka-timingan. Sir, good afternoon, sir. Good afternoon, Noy. Masaing ka? Masundo po. Ayo. Ika po, sir, masaing ka. May klase ka, digdi? Day po, sir. Day po, Noy. Masundo man. Saan sundoon mo? Ang title. One ang hapot. One. Kaysa yung minibaso, girl. Nadaog na ni si sir. Kaya man pala. Kaya man. Kung nakapudong ko sa CR. Ako? Ang profesor niya. Pudong ko siya sa CR. Kung ako irikan ko? Kung ako irikan ko? Maranay, magulong kita sa CR na dawa. Aram ang pigigibo mo, Noy. Yung nga po, sir. Gusto mong pumasadig di o ano? Karot kaya kan ugali, personal ang laban. Okay. Sikon sa kulalapnet. Garo nga yang makaulok na makamundo pag isip-isipon. Si Professor Ngaya ang nagtatabang sa mga estudyante na marilisar ang mga pangarap sa buhay. O di, si estudyante man lugod ang puminutol kan pigpapangarap kan sa iyang profesor. Puputat. Okay. Pangyayari sa mga baka. Kaya dati sir, ang sabi, ngayon oy, goodbye. Okay. Nako. Ganda ng umaga pagkasama si Henry Maceda. Ganda ng umaga pagkasama si Henry Maceda. Ang lalaking mahirap iwanan, mahirap makalimutan, Henry M. sa Alas 7 na po ni Naga. Uy, happy birthday gare sa muy atabing presidente kang ECCI, si Sir Glenn Lee. Happy birthday po, bossing.
chairman, siya ang presidente, tabi kang board of siya nagpipreside sa mga meeting sa board of trustees. Good morning, Tabi Sir Glenn. Happy birthday sa imo. Radio program na nakakaiba. Inukamtakan ka ang panahon. Pag-asa on the phone, kita magpreparar kang sa tong lalakaon, may good news. Salamat kan sa pagantabay. Mabalik po ako mga tugang alas 7:30 sa programang Hanapot sa DCGB. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Goodbye. Mabuhay. Masunod na po si News Director Mardy La Cruz, asin po si Miss Jasmine Baloloy. DCGB, Bareta alas 7. Sa morning may baretang cool. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment